Gabi na at naglalabasan na sa feed ko ang balita na isinara ang Iranian airspace. Naka-alerto na ang Pentagon at nasa ere na ang mga piloto. Malapit nang mangyari ang isang nalalapit na pag-atake ng United States sa Islamic regime. Sa buong mundo, lahat ay nag-aabang at nagpipigil ng hininga at pagkatapos, sa huling sandali, kinansela ito ni Trump. Walang pag-atake, walang intervention. Binuksan ng Iran ang himpapawid at naglabas si Trump ng pahayag na itinigil na ng Islamic regime ang pagpatay at bitay kaya walang kailangan intervention. Yan ang opisyal na dahilan, pero ang totoong dahilan ay ang Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates ang nag-request na itigil niya ang pag-atake. Hindi lang basta hiling iyon, aktibo nilang tinanggihan ang paggamit ng himpapawid at sa Qatar ipinagbawal ang paggamit ng United States base para sa pag-atake. Bakit ang mga bansa na matagal nang natatakot sa Iran ay sila ngayong pangunahing nagtatanggol dito laban sa intervention ng Amerika sa gitnang silangan? Maraming patong ang isang kwento na kadalasang di na ibabahagi at yun ang gagawin natin ngayon. Pero nauuna tayo. Para tunay nating maintindihan ito, kailangan nating magsimula sa simula. Ito ang Mir Kisha at JNS Television Tara. Simulan natin, kaya babalik tayo sa taong 1971. May problema ang United States. Natatalo sila sa digmaan sa Vietnam, baon sa utang, at patuloy na nakikipaglaban sa Cold War kontra Russia. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang umalis ang British Empire at iniwan ang Gulf of Iran, kaya walang nagbantay sa pangunahing pinagkukunan ng langis sa mundo. Dahil dito, nabahala ang mga Amerikano na baka sakupin ng mga Soviets ang nabakanting kapangyarihan. Ang location ng Iran ang susi sa daloy ng enerhiya sa Europa at Asia at kung makuha ito ng Russia, malaking problema ito sa kanluran. Kailangan ng isang magbabantay dito. Pero dahil hindi kayang magpadala ng United States ng 100,000 sundalo, nag-isip sila ng estratehiyang tinatawag na Twin Pillars at ito ang kasunduang kanilang nabuo. Hinati ang gawain, ang unang haligi ay Iran, sila ang lakas. Itinuturing ng Washington ang Shah ng Iran bilang secular at ambisyosong leader na nais buhayin ang Imperyong Persian. Kaya ibinenta nila sa kanya ang pinaka-advanced nilang sandata, tangke, destroyer, at ang pinakasikat na F-17 ang pinaka-sopistikadong jet fighter noon. Ang Iran lang ang pinayagang magpalipad nito bukod sa United States. Trabaho ng Shah na bantayan ang karagatan, panatilihing bukas ang daanan ng barko at pigilan ang mga plano ng Soviet. Ang ikalawang haligi ng Twin Pillar Strategy ay Saudi Arabia. Sila ang bangko, wala silang sapat na tao para sa malaking hukbo tulad ng Iran, pero may espiritual silang legitimation. Maaaring labanan ng relihiyon nila ang komunismo at pigilan ang pagkalat nito sa mga bansang Arabo. Higit pa rito, may walang hanggang pera sila. Ang tungkulin nila ay panatilihing laban sa komunismo, ang mundo ng mga Arabo at patatagin ang mga pamilihan ng langis. Noong dekada 70, karamihan sa mga bansang may langis gaya ng Iran ay may malaking populasyon na kailangang pakainin, kaya't pinipiga nila ang langis para matustusan ang gastusin at wala silang kalayaang magbago. Kakaiba ang Saudi Arabia dahil maliit ang populasyon pero malaki ang reserbang langis. Kaya nilang iwan ang milyon-milyong bariles ng langis sa ilalim ng lupa, kaya may ekstrang kapasidad sila. Kung susubukan ng Iran na takutin ang United States sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyo, halimbawa, pwedeng buksan lang ng Saudi Arabia ang isang balbula. Bahain nila ang merkado ng ekstrang langis para pabagsakin at kontrolin ang presyo ng langis. Tandaan, malawak ang pananaw ng kanilang hari. Hindi siya kaalyado ng Israel, pero tingin niya ang mga Ruso ang pinakamalaking banta sa Islam. Napagtanto niya na maganda ang United States na kaalyado dahil makakatulong sila sa mga problema niya sa Saudi Arabia. Noong 1974, formal nilang isinagawa ito. Palihim na lumipad ang United States Treasury sa Riyadh para tapusin ang Petrodollar Agreement. Napakatalino nito sa pagiging simple, pero ito rin ay isang bagay na malaki ang naging epekto sa mundo hanggang ngayon at karamihan ng tao ay hindi pa rin alam ito. Medyo direkta lang ang mga kondisyon. Pumayag ang United States na magbigay ng buong seguridad militar sa Saudi Arabia. Gagamitin ang hukbong inhenyero ng United States para gawing moderno ang mga bansa, itayo ang kanilang base militar, daungan universidad at gawing makapangyarihang bansa mula sa disyerto. Tandaan, panahon ito ng pagbagsak ng mga monarkiyang Arabo tulad ng sa Ehipto. Naghahanap ng proteksyon ang mga Saudi laban dito.
Kapalit ng proteksyon, sumang-ayon ang mga Saudi na presyuhan sa United States dollar ang lahat ng bentang langis at ilagak ang sobrang kita sa United States Treasury. Bronze. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating hindi naman mahilig sa ekonomiya? Ang mga Saudi na may pinakamaraming sobrang langis ang nagtatakda ng mga patakaran ng laro. Dahil sa pagpepresyo ng langis sa dolyar, napipilitan ang lahat ng bansa na dolyar ang gamitin sa pagbili ng langis. Biglang tumataas ang demand sa dolyar na nagpapatatag sa ekonomiya ng United States hanggang ngayon, totoo pa rin ito. Alam mo yung kahit nakatira ka sa ibang bansa, alam mo pa rin kung magkano ang halaga ng dolyar. Ito ay dahil sa petrodollar system. Kailangan ng dolyar ng bawat bansa para makipagtransaksyon sa merkado ng langis. Dahil may dolyar na sila, ginagamit nila ito para palaguin ang ekonomiya. Kapalit ng teknolohiya at proteksyon, ibinalik ng Saudi sa United States ang lakas ng ekonomiya nila. Ipinuhunan nila lahat ng sobrang pera nila sa United States kaya lumago at umunlad ang United States dahil dito. Nakakatuwang isipin, dahil sinuportahan ng United States ang Israel, ayaw ng mga Saudi na makita silang parang Zionista. Kaya lahat ng ito ay ginawa ng lubos na lihim, kung saan ang United States ay gumawa ng mga lihim na entidad para lang sa kanila na hindi madaling matunton sa parehong paraan. Sige, ikwento mo na lang yan sa susunod. Ngayon, malinaw na mas mahalaga pala ang relasyon sa mga Saudi kaysa dati nating akala. Parang nauuna ako. Matatag ang ekonomiya ng United States, malakas ang mga Saudi, at lumalakas ang militar ng Iran. Parang ayos na ang lahat hanggang sa dumating ang 1979 ang taon na nagkagulo ang lahat. Tulad ng napag-usapan sa nakaraang episode, bumagsak si Shah ng Iran. Natatakot ang United States habang napapatalsik ang pinakamalakas nilang kaalyado sa rehiyon na namamahala sa langis. Hindi ng hukbong Soviet, kundi ng rebolusyong panrelihiyon ni Ayatollah Khomeini, ang ating pinakamatalik na kaibigan. Hindi ko na palalawigin, pero kailangan nating maging tapat. Malaking bahagi ito ng malaking maling kalkulasyon ng Estados Unidos. Sa huling dekada 70, naiinis na ang Washington kay Shah. Nagiging arogante siya, tinaasan ang presyo ng langis para sa sarili niyang interes at di pinansin ang payo ng Amerika, kaya nagsugal ang Administrasyong Qatar. Tiningnan nila ang oposisyon at naisip, baka pwede tayong makipagtrabaho sa mga bagong ito, baka hindi naman pinakamalala ang pagtanggal kay Shah. At sobrang mali sila, hindi sila nakakuha ng mas mabuting kapartner. Nakakuha sila ng rehimen na nag-hostage ng 52 Amerikanong diplomat at tinawag ang United States na dakilang satanas. Alam na natin ang sumunod sa kwento. Tandaan mo yung mga teknolohiyang binigay natin sa Iran kapalit ng protection laban sa Soviets. Hawak na ito ngayon ng Ayatollah. Nasa kamay na ngayon ng kaaway ang bilyon-bilyong dolyar na pinakamodernong teknolohiyang Amerikano na dinala natin sa Iran. Bumagsak si Shah, kaya ngayon magkasamang hinarap ng Washington at Saudi Arabia ang parehong bangungot na sitwasyon. Hindi lang sila natatakot sa kalupitan ng Iran sa mga mamamayan nito, kundi pati sa dalawang banta sa kanluraning mundo. Unang dahilan, ang bagong Iran ay hindi lang pamahalaan, isa rin itong adhikain. Tulad ng napag-usapan natin, hayagang idineklara ni Ayatollah Khomeini na ang monarkiya ay laban sa Islam sa pamamagitan ng kanyang pagkuha sa Iran at pagpapatalsik sa hari ang Shah. Nagpapadala siya ng mensahe sa mga tao ng Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain na napakarelihiyoso na tiwali ang inyong mga hari. Yung gapapet ang Amerika ay mag-alsa at patalsikin sila tulad ng ginawa namin. Takot na takot ang mga Saudi. Itinuturing nila ang Iran bilang virus na maaring magdulot ng panganib sa kanilang populasyon at hangganan. Yan ay isang banta na hindi nila gusto, pero may kasama ring malaking problema sa lohistika na dala nito. Ito talaga ang kinatatakutan ng mga Amerikano. Tingnan mo ang mapa ng Persian Gulf. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na lagusan kung saan dumadaan araw-araw ang halos 30% ng langis na dinadala sa dagat sa buong mundo. Kapag kontrolado ng Iran ang magkabilang panig ng Gulf, madali nilang maisara ang lagusan at mapatigil ang ekonomiya ng Europa, Hapon at United States agad. Walang awa ang plano ng United States at Saudi. Layunin nitong pigilan ng Iran dahil alam nilang hindi nila ito masakop. Masyadong malaki at matarik ang mga bundok. Kailangan nilang hintayin maubos ang revolusyon. Dapat abalahin ang militar ng Iran sa sariling laban para hindi na ito makapagpabagsak ng ibang gobyerno. Ano ang solusyon? Nakakuha sila ng kontratista. Katabi nila si Saddam Hussein ng Iraq, isang secular na diktador na tutol sa mga relihiyosong panatiko sa Iran. Kaya, sa mapanlinlang na galaw, sinuportahan ng United States at Saudi Arabia si Saddam na magsimula ng digmaan.
Laging nagbibigay ng bilyong dolyar ang Saudi Arabia, habang United States naman ang nag-aambag ng intel, teknolohiya at satellite images. Hindi talaga nila gustong manalo si Saddam Hussein, gusto lang nilang matalo ang Iran at mula 1,980 hanggang 1,988 nagtagumpay sila. Naging pressure valve ang digmaan, ikinulong ang rebolusyong Iranian sa sariling hangganan at pinanatiling umaagos ang langis sa kipot. Pagkatapos ng digmaan, napansin ng United States ang isang problema. Hindi mo dapat upahan ang mga lokal na diktador para sa marurumi mong gawain dahil maaari silang maghimagsik tulad ng ginawa ni Saddam Hussein. Masama siyang tao at malamang hindi mo siya maalala bilang kaibigan ng United States kahit sinuportahan siya ng United States. Kaya noong 1990 nagdesisyon ang United States na baguhin ang kanilang mga estratehiya at dito na tayo dadalhin sa kasalukuyan. Tumigil sila sa pagkuha ng mga kontratista at sila na mismo ang pumunta sa lugar. Dito nagsimula ang pagbabago. Nasanay tayong makita ang daan-daang libong tropa ng United States sa gitnang silangan. Karamihan hanggang doon lang ang alam. Akala nila gusto lang ng United States ng langis sa rehiyon. Pero mas komplikado ito, tungkol ito sa dolyar. Mahalagang malaman na ang relasyon ng United States at Saudi ay hindi lang militar, kundi pangunahing makina ng ekonomiya ng Amerika. Ang kasunduang nabuo noong 1974 ay may epekto pa rin ngayon. Oo, napakatalino nito sa pagiging simple pero napakahalaga nito para sa pandaigdigang kapangyarihan ng United States. Ito ang paraan kung paano nananatiling malakas ang dolyar. Nakasalalay ito sa mga Saudi. Ang Amerika ay hindi talaga mabait sa pagprotekta sa pamilyang Maharlika, kundi dahil ibinabalik sa United States Treasury ang bilyon-bilyong dolyar. Ganito pinapamahalaan ng United States ang malaking budget deficit nang hindi bumabagsak ang ekonomiya. Patuloy na tumataas ang demand ng dolyar dahil sa Saudi at sila rin ang nagpopondo sa utang ng gobyerno ng United States. Kaya kapag nagpapadala ang United States ng mga sundalo sa gitnang silangan, hindi lang nila pinoprotektahan ang mga balon ng langis, kundi pinoprotektahan din nila ang halaga ng pera sa iyong pitaka. Napagtanto ng mga Saudi nitong mga taon na maaaring kasinungalingan lang ang proteksyong bahagi ng kasunduan. Kaya naman ang isang pangyayari noong 2019 ay naging napakahalaga. Sa mga unang oras ng umaga ng Setyembre, isang grupo ng mga drone at cruise missile na gawa sa Iran ang tumama sa mga pasilidad ng pagpoproseso ng langis sa Saudi Arabia. Isang malakas at eksaktong atake ang nagpatigil ng halos 50% ng produksyon ng langis ng Saudi Arabia sa ilang minuto. Ang mga Saudi, naalala ang kasunduan nila, ay tumingin sa White House at umasa sa aksyon ng militar ng United States laban sa Iran tulad ng napagkasunduan. Ibinibigay namin sa inyo ang merkado ng langis at kapalit nito ay bibigyan nyo kami ng proteksyon, pero nakakagulat ang naging tugon. Sabi ni Trump, malas lang daw ang nangyaring pag-atake. Pag-atake ito sa Saudi Arabia, hindi sa Estados Unidos, kaya ayaw naming makialam. Nag-alinlangan siya at walang naging maayos na ganting atake mula sa Amerika, kaya nagbago ang pananaw sa Saudi Arabia. Naisip nilang mahina sila pati ang kinabukasan ng kanilang ekonomiya. Ang Vision 2030 ang trilyong dolyar na proyekto para mabawasan ang pag-asa sa langis at itayo ang mga lungsod tulad ng Naom ay tila isang bahay na salamin lang. Alam mo, alam ng mga Saudi na unti-unting nababawasan ang halaga ng langis ngayon kahit mahalaga pa rin ito. Pero sa paglipas ng panahon habang pumapasok ang berdeng enerhiya, kakailanganin ng mga bansa ng iba pang bagay para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Umaasa ang Saudi na maging pandaigdigang sentro ng turismo at teknolohiya. Kung may mga misail ng Iran na bumabagsak sa paliparan mo, hindi uunlad ang turismo at teknolohiya. Alam nila na kung hindi lalabanan ng United States ang Iran, kailangan nilang palugurin ito kaya nagiging delikado ang sitwasyon. Tulad ng nabanggit, magkaaway ang Saudi Arabia at Iran, lalo na sa ideolohiya noong panahon ni Khomeini, pero ngayon napagtanto na ito ng mga Saudi. Sandali, baka hindi talaga tamang desisyon para sa amin ang pumabor sa kanluran. Mas makabubuti sigurong makipagkasundo o mag-broker ng kapayapaan sa Iran para masiguro ang aming kaligtasan. Noong Marso 2023, nagkasundo ang Saudi Arabia at Iran na ibalik ang kanilang relasyon na pinamagitan ng Beijing, China, hindi ng United States. Nagkaroon ng insurance policy ang mga Saudi. Alam nila na umaasa ang Iran sa China para bumili ng malaking bahagi ng kanilang langis, kaya isinama nila ang Beijing bilang tagapamagitan. Sinigurado ng Saudi na kapag inatake sila ng Iran, mismong kabuhayan ng Iran ang matatamaan. Pero may twist,
Napansin mo ba kung sino ang pinili nilang katuwang? Tahimik na binabago ng mga Saudi ang direksyon mula sa dati nilang pagtutok sa kanluran at Amerika bilang katuwang. Ngayon, nakatuon na sila sa mga Chino at mga Iranian na napapansin ng mga Amerikano. Medyo nagiging problema ito. Tandaan, ang kasunduan ng Saudi Arabia sa Iran para protektahan ang teritoryo nito ay kasama ang kasalukuyang rehimen. Kung umatake ang United States at mapatalsik ang Ayatollah, kung magkaroon ng pagbabago ng rehimen, mawawalan ng bisa ang kasunduan ng Saudi at Sina. Para sa mga Saudi, ang pagbagsak ng mga mula ay hindi nila tinitingnan bilang kalayaan ng mga Iranian dahil wala silang pakialam dito. Nakikita nila ang kaguluhan na makakasira sa ekonomiya nila, kaya naging pangunahing tagapagtanggol ng kasalukuyang sitwasyon sa Iran ang mga Saudi. Nakakabahala para sa United States kung ang Saudi ay lumalapit sa China at Qatar para protection at hindi na kailangan ang petrodollar deal. Kung magsisimula silang magbenta ng langis gamit ang yuan, tunay na malalagay sa panganib ang pagiging superpower ng Amerika sa ekonomiya. Pero syempre, mas nagiging komplikado pa ito. Kung titingnan ang mapa ng ideolohiya sa gitnang silangan, ang Saudi ay traditional na kaalyado ng United Arab Emirates kahit di kanluranin. Pareho silang anti-Islamist at mahalaga ito dahil malaking bahagi sila ng gitnang silangan. Itinuturing ng mga makabagong autokrasya ang Muslim Brotherhood at Hamas na banta sa kanilang pamumuno. Sa kabilang banda, sina Iran at Qatar ay taga-suporta ng political Islam, Qatar sa Muslim Brotherhood, Iran sa Hamas at Hezbollah. Dekada nang magkaalyansa ang Saudi Arabia at United Arab Emirates para pigilan ang Islamistang revolutionaryong Axis. Ngunit ilang linggo pa lang ang nakalipas, nagbago na ang estruktura. Isang balitang hindi napansin ng karamihan sa atin ang nagturo ng kahina-hinalang bagong direksyon para sa mga Saudi na kung napansin mo, maaaring nagsimula ka ng mapansin noong 2023. Bigla na lang silang nagkakaroon ng alitan sa dati nilang kaibigang United Arab Emirates at nagiging malapit sa Qatar. May ulat na sinusuportahan ng Saudi ang mga puwersang lumalaban sa mga separatistang tinutulungan ng United Arab Emirates sa Timog Yemen. Hindi lang ito sagupaan kundi sintomas ng mas malalim na problema. Ang mga Saudi at mga Emirati ay matindi ng magkaribal sa ekonomiya ngayon, nagkakompetensya para sa parehong dayuhang kapital at katayuan sa rehiyon. Pakiramdam ng mga Saudi na natatalo sila ng United Arab Emirates at gusto nilang patunayan na sila ang pinakamalakas sa gitnang silangan. Nagdesisyon silang tapusin ang relasyon nila sa United Arab Emirates pero hindi lang United Arab Emirates ang nilalayasan nila. Iniiwan na rin nila ang kaisipang kanluranin sa pamamagitan ng pagpapalapit sa China at Qatar na maaring makatulong sa kanila ng malaki sa pondo kung magkaproblema ang kanilang proyekto sa 2030 sa maraming paraan, sumasama sila sa panig na may maraming issue. Palatandaan din ito ng mas nakakabahalang direksyon sa mga susunod na taon dahil nag-aalala ang mga Saudi sa mabagal na pinansyal na pagbabago. At naghahanap sila ng mga bagong kaibigan na maaring mag-alok ng iba't ibang bagay. Dito pumapasok ang Qatar sa eksena. Ang Qatar ay may malawak na gas field na kahati ang Iran at dahil sa heograpiyang ito, palaging pinananatili ng Qatar ang maayos na ugnayan nila sa Iran. Sinusubukan ng Saudi Arabia bilhin ang kaligtasan nito sa pamamagitan ng paglapit sa Qatar at paglayo sa United Arab Emirates. Nakikiisa sila sa Qatar-Iran axis hindi dahil sa ideolohiya, kundi dahil kayang ipamagitan ng Qatar ang Iran para maprotektahan ang kanilang kaharian. Mas nakakabahala ito para sa United States. Hindi ko sinasabing ang paglipat ng Saudi at Qatar lang ang dahilan ng pag-aalinlangan ng United States na atakihin ang Iran. Hindi sapat ang sagot na ito kung mag-isa, pero malaking pagbabago ito sa geopolitika ng gitnang silangan na may epekto sa United States, lumalayo na ang Saudi sa seguridad ng Amerika at lumilipat sa regional na integration kasama ang dating mga kaaway. Hindi ito madalas pag-usapan. Tandaan, ang Saudi ay nakipagkasundo sa Iran, dati nilang kaaway. Ayaw nilang magbago ang rehimen kahit masama ito. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila masaya dito kahit pa bumagsak ang dating ideolohikal na kaaway nila. Nagiging sagabal ang ideolohiya kapag pera na ang usapan. Pabaya pa rin ang media, pira-piraso lang ang kwento, hindi nila iniuugnay ang mas malalaking koneksyon. Malamang nakabasa ka na ng mga 100 artikulo tungkol sa kung paano dapat makialam ang United States sa Iran. Pero ang taya namin, may bahagi ng kwento na hindi na isama sa naratibo. Narinig mo na ba ang petrodollar? Bakit hindi na lang tutukan ang personality politics kaysa pangunahing salik sa desisyon?
Mahalaga lahat ito pero hindi pa rin malinaw kung bakit akong Israeli ang nagsasalita. Huwag mag-alala, may dahilan ito. Kita mo, nais kong malaman kung ano ang magiging kalagayan ng Israel dahil mahalagang lampasan ang mga headline habang abala ang media sa kasunduan ng kapayapaan ng Saudi at Israel. Ang totoong laro ay tahimik na nangyayari sa ilalim ng radar. Alam natin na kasalukuyang naipit ang pampublikong normalisasyon. Hindi ka pwedeng maging matalik na kaibigan ng Israel habang abala kang nagpapakabait sa rehimen ng Iran. Napagtanto ng Israel ilang taon na ang nakalipas na hindi sapat ang diplomasya o mga kasunduan sa lugar na ito. Kailangan mo ng panlaban at halaga, kaya nandyan ang estratehiyang ito. Kahit may panlaban sila sa United States, mahina pa rin ang Saudi sa heograpiya at nakadepende ang ekonomiya nila sa pag-export ng langis. And sa ngayon, ang langis na iyon ay naipit sa pagitan ng dalawang mapanganib na choke point, ang Strait of Hormuz sa Persian Gulf at ang isa pa sa Red Sea. Parehong hawak ng Iran o kaalyado nila ang mga ito. Kapag nagkadigmaan at nagsara ang mga strait, hihinto ang ekonomiya ng Saudi. Hindi iyon kayang ayusin ng China o Qatar. Tama ka, Israel lang ang nagawa niya nitong 2 taon sa likod ng saradong pinto. At habang tayo ay nakikipaglaban sa iba't ibang panig, ang Israel ay naglalatag ng pundasyon para ikonekta ang pipeline network ng Saudi sa pipeline network ng Israel. Tandaan, may access ang Israel sa Europa. Ang infrastrukturang ito ay nagbibigay ng ligtas na ruta na umiiwas sa hukbong dagat ng Iran, kaya direktang naipapadala ang langis ng Saudi, AI, at datos sa Mediterranean at Europa. Nagbabago ang realidad. Maaring humanap ng protection ang mga Saudi sa Tsina, pero ang pangunahing ruta ng kanilang ekonomiya papuntang kanluran ay sa Israel na dumadaan. Ganito mo binubuo ang katatagan sa gitnang silangan, hindi sa magagandang damdamin o summit, kundi sa malamig at matinding pangangailangan. Hindi tayo kailangang mahalin ng mga Saudi basta kailangan nila tayo. At sa ngayon, inilalagay ng Israel ang sarili nito bilang tanging yaman na hindi kayang mabuhay ng kaharian nang wala ito at, sa totoo lang, hindi matatawaran ang katalinuhan nito. Naririnig natin si Punong Ministro Netanyahu na nagsasalita tungkol sa hindi pag-asa sa United States. Kadalasan iniisip ng mga tao na ito ay tungkol lang sa bala or United Nations veto. Mas malalim ito kaysa tulong militar. Kinikilala na maaaring sa gitnang silangan ang kinabukasang ekonomiya ng mundo, kaya dapat mag-ingat sa mga desisyon. Ang mahalaga ay makita kang isang mahalagang kaibigan at hindi isang tinutulungan lang. Nakakabilib na pinaplano at isinusulong ang estratehiyang ito sa infrastruktura kahit may digmaan sa maraming harapan. Habang lumalaban ang Israel Defense Forces sa Gaza at Lebanon, nagsisimula na ang mga strategist magplano para sa susunod na 50 taon ng ekonomikong dominasyon. Isa itong katalinuhan. Nasaan na tayo ngayon sa bagong komplikadong dinamika? Dapat nating maintindihan na mas sinadya ang pakikipagkaibigan ni Trump sa Qatar at Saudi Arabia kaysa dati nating akala. Hindi madaling gawing kaaway sila dahil may epekto sa lahat ng Amerikano ang kanilang desisyon, alam man nila o hindi. Kung papunta na sila sa mas anti-kanluraning ideolohiya, dapat malaman ng mga Amerikano na ang dekalidad nilang sandata ay napupunta sa mga taong ito. Katulad sa Iran, sugal ito at hindi na bago sa mga Amerikano, tahimik ding nag-iingat ang Israel sa kanilang mga desisyon. Hindi na kami lubos na umaasa sa kanluran at United States bilang tagapagtanggol. Gumagawa kami ng sariling pangmatagalang polisiya sa seguridad at hindi lang kami ang gumagawa nito. Tingnan mo ang Estados Unidos. Bakit bigla nilang kinuha ang langis ng Venezuela? Dahil ayaw na ng Washington umasa sa mga kaalyadong shaky Gulf? Hindi pa tiyak ang lahat pero kapanapanabik ang panahong ito. Mula simula, gitnang silangan ang pinakakapanapanabik na lugar sa mundo. Malinaw ang aral dito. Hindi tayo dapat nakikipaglaban para humingi ng pabor, hindi tayo dapat namamalimos ng alyansa. Dapat nating itakda ang ating kalamangan para masiguro na ang mga posibleng kalaban natin ay umaasa sa atin. At yan mismo ang nangyayari. Unti-unti tayong lumalayo sa pagiging dependent sa United States at papunta sa isang relasyon na halos pantay na. Maganda ang takbo ng shekel at ganun din sa Saudi. Hindi natin hinihiling na magustuhan nila tayo basta siguradong hindi sila mabubuhay nang wala tayo at para sa akin, epektibo iyon. Ako si Ira K. Magkikita tayo muli.